Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Natapos na ang ilang buwang mainit na usapan hinggil po sa kudita makaraang magbitiw si Senate President Mig Zubiri at palitan ni Senator Chis Escudero 2 araw bago mag-adjourn ang Kongreso. 15 senador ang bumoto para patalsikin si Senate President Mig Zubiri habang 7 ang kumapit pa rin sa kanya. 5 rito ay kaagad namang nagbitiw sa kanilang pwesto sa Senado. Ang mga ito ay sina Senate Majority Leader Joel Villanueva, Senate President Pro Tempore Loren Legarda, Senator Nancy Binay bilang chairperson ng Committee on Tourism, Senator J.V. Ejercito bilang chairman ng Committee on Local Government, at Senator Sani Angara bilang chairman ng Finance Committee. Ayon kay Senate President o dating Senate President Zubiri, ang mga issue sa Chacha at pagdinig sa tinatawag na PIDEA leaks ay kabilang sa nag-trigger para siya ay sibakin bilang Senate President. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos por Dos. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por Dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por Dos. Hahataw ng todo, murado ka. Dos por Dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por Dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por Dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por Dos. Dos por Dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos. Ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kaya ang mga kababayan nating sumusubaybay sa Senado? Matagal-tagal na tayong hindi nakakakita ng kudita. Kudita ito. Kudita to. Ito sa mga hindi ho... Kasi tahimik naman. Tsaka ito yung bloodless coup. Bloodless coup. Totoo kong batsero. Bloodless coup. Ang kudita kasi ay nangyayari o nagtatagumpay pag tahimik. Pero kapag ka nakukwento-kwento, oy, magkukudita bukas ha. Asahan mo na. Magbibilangan ha. Asahan mo na. Wala yun. Walang mangyayari dyan. Wala yun. Ito, tahimik talaga eh. Wala man lang nag-leak. Wala, totoo. Maganda ang pagkakakwento eh. Maski yung nakakaalam, nakausap ko mismo nung araw na nangyayari yung usapan, nung Sabado. Hindi man lang napigil niya ang kanyang sarili para sabihin sa akin. Alam kasing kukwento mo sa akin eh. Tapos sasabihin mo naman sa akin, atin lang ito. Kumbatsero, atin lang to. Wag mo sasabihin sa iba ha. Tapos sasabihin ko naman sa kakilala ko, pare ha, sa atin lang to. Sa'yo ko lang sinabi yan. Sa'yo ko lang sinabi. Yun nga, kaya mainam din naman, talagang walang pumiyok. Walang pumiyok, kaya nung nag-usap sila kahapon ng umaga yan, kumbatsero eh. Nagkaalaman na, pinagpakitaan ayon sa ating Lakay-Deo. Sumideline na naman, yung bubuit mo. Sumideline. Nung nagpakita na ng isang resolusyon, may bilang na eh. Parang resolution declaring all seats vacant. Ayun, ganun yun talaga. Naman lagi eh. Tapos may mga teka, kausap ko lang to nung Sabado sabi ni ang sabi Boss, bata mo ko. Walang iwanan, boss. Oo. Ako ang pinakahuling mang-iiwan sa'yo kung mangyayari man yan. Totoo yan. That's the last thing
that will ever happen to you. That is next to impossible, boss. Bata ganun mo na ako, yan. boss, minuminuto. Sa lahat ng mga balimbing, ganyan ang sinasabi. Ayun, kaya sabi ni Senator Mig Zubiri, ang dahilan kung ba't ako heartbroken, yung kausap ko pa nung Sabado sabi ganun niya. talaga Kausap ko pa nung Sabado, tapos nakita daw niya nandun sa kabila. Ganun talaga. Hindi yan broken-hearted man si Senator Migs. Lilipas din yan. Alam Lilipas naman na niyang ganyan talaga ang buhay nila. Talaga, ganyan. Wala namang wala namang kayong muhon diyan Wala naman. Hindi naman yun yung muhon na ililipat Nakailang taon din ba siya? Dalawang taon. Oo. As Senate President. Oo, tama, kumbachero. Kaya nga ang nakabanggit dito sa pambungad natin na binanggit daw ni Senator Zubiri, mga issue ng tiyatya at pagdinig sa tinatawag na PIDEA leaks. Ang kabilang daw po sa mga nag-trigger para siya ay sibakin bilang Senate President. Yun lang nga lang kaya. Yun nga kaya. Baka naman nalilimutan ng ating ginagalang na si Senator Mig Zubiri yung kanilang performance. Performance, Yung siyempre. performance, hindi siguro. Yung 2 taon na siya ay Pangulo ng Senado. Ilan na ba ang panukalang naging batas Ayan, isa yan. na ginawa ng Senado? Initiative. Performance. Performance. Yung mga batas na yan, tinitingnan niya ng mga tao, ng mga sumusubaybay at nakamasid sa Senado. Pero kung yan ang pagbabasihan para siya isibakin, sa mga kapwa niya senador, baliwala yan. Wala yan. Walang kabuluhan. Ang isang Pinipilit ko na nga magpanggap na yun ang may dahilan. kinalaman doon hindi nabanggit ni Senator Migs yung naging issue nitong mga nakakaraan tungkol doon sa pondo ng Senado o pondo ng mga senador. Ang tindi nun Tindi, Ang sobra. tindi. Ang laking Nagtampo talaga. Maraming nagtampo doon. ang laking pagtatampo ang nangyari ho sa mga senador kay Senate President Mig Zubiri. Lalo pa, may mga kumakalat na mga video tungkol doon Yung bukol. Bukol, Nagkabukolan daw sa Senado. Grabe. Yung Ano palang, ba ibig sabihin ng bukol? Pagka yung mga nakikinig sa atin, baka hindi naintindihan, makakala nila yung umuumbok lang sa ulo yan. merong halimbawa, may ibinigay na Yan. may binigay. Teka, bago mo lang i-area may binigay na pondo para sa grupo, para sa isang grupo. Sa grupo. Siyempre, isa lang naman ang tatanggap doon. Isa yung pinaka-commander nila o leader nila o yung mayores. Mayor de Mayores. Mayor de Mayores. Siya ang tatanggap. Siya ang kausap nung nagbigay. Adi nakuha niya. Ipamimigay niya yun. Dahil alam nung nagbigay na yan Equally distributed. para sa lahat. Para sa lahat. Ang ginawa malaki yung tinabisa sa kanya. Binigyan ng mga malaki yung tinabi sa kanya, tapos binigyan yung katropa niyang binigyan yung mga katropa niya ng medyo din, pero yung karamihan kakarampot lang. Kaya nung nalaman ng mga pumutok. Pumutok. Yan. Yung ganun yun yung bukulan sa Para karaniwang maintindihan niyo, para maintindihan niyo. Nalaman nung mga kasama na dapat makatanggap din. Nalaman nilang sila mugmug na lang pala ang nakuha nila. Simi na lang. Yun, magwawala yung mga yun. Kaya parang ganun daw ang nangyari dito sa Senado. Lalo pa pag napanood niyo napanood niyo na ba yon? Kumakalat yung sa social media. Kumakalat ngayon Trending. 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 Kung ilang milyon daw ang views niyan. Napasahan din ako Tingnan niyo nga, panoorin nga natin. Take it away. Hoy! May bago na naman tayong kwento tungkol sa dakilang boy bukol ng Senado. Yes! Ang sabi ng mga Si Morley ba matatanda, to? hindi bukol ay hindi bubukol. Pero sa Senado, kapag may bukol, may bagong chopper ka na, may bagong mga resort ka, at may mga brand new house Grabe ka pa pala sa yung- Forest Park at sa Dasmariñas Village. May mga picture po. Ang lupit mo, pre!
Yes, yes, yes! Nagulat ka, no? Anyway, ang kwentong ito ay continuation ng eksenang bukulan sa ating Philippine Senate. Ang siste, binukulan umano ni Senate President Mig Zubiri kasabwat ang kanyang dakilang alalay na si Mr. Pidapscom Senator Joel Villanueva ang kanilang mga kapwa senador. Mabibigat 50 ang mga bukols umano ang allegation na-corner dyan, ni ah. Boy Bukol at 30 bukols naman ang napunta sa kanyang sidekick. Yes, yes, yes! Siyempre pa, shopping to the max itong si Boy Bukol. Proud na proud pa nga ang kanyang katropang si Senator JB Ejercito sa Matindi kanyang ang, Facebook ano to, page dahil nagkaraket pa siya noong sinabit siya sa isang air and defense show sa Singapore. Sa mga hindi nakakaalam, ay nag-aahente kasi itong si Senator JB para sa kumpanyang Airbus na isa sa pinakamalaking aerospace Nag-aahente. company sa buong Ako. mundo. Bok At JB. yun na nga, dahil mucho dinero, itong si Boy Bukol ay bumili ng isang Airbus helicopter na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 180 million pesos. Oh, di ba? Happy pa rin si Senator JB dahil kahit nabukulan siya ay may komisyon naman siya sa kanyang chopper deal with Boy Bukol. Yes, yes, yes! Totoo rin kaya na maliban sa nabiling Airbus H125 helicopter ay nakabili rin si Boy Bukol ng isang Bell 205 helicopter at eto pa, namakyaw di umano si Boy Bukol ng mga resort sa isla ng Camiguin. Not just one, not two, but three na magkakatabing resort ang binili ni Boy Bukol courtesy of our people's taxes. Wow na wow! China Oil! Ang sarap talaga ng buhay na maging SP, di ba? Hindi lang yan! Nakabili din umano si Boy Bukol ng mga bahay sa loob ng Forest Park at sa katabi ng Dasmariñas Village at madalas siyang namamataan ng mga marites sa loob ng Santuario de San Antonio. Ano yan, nagpapasalamat kaya siya sa kanyang 50 billion blessings? O baka humihingi siya ng tawad sa kanyang mga kasalanan sa bayan? O sige nga, i-deny mo nga yan. Wow ha, Morling para Morley, lang siyang ah. Ano si bumibili ng Morley Happy yung- Meal sa kanyang pag-shopping Hindi. spree. Balato naman dyan, Mahaba pa ba ito? Mahaba pa ba yan? Mahaba ba yan? Kawawa naman ang mga nabukulang senador ni hindi sila binigyan ng helmet na panlaban sa bukol. Yes, yes, yes! Parang si Nakulagot! Morley, yung boses. May mananagot! Yes! Oh, Parang ganun, parang ganun. Parang pinaghalong Morley at Ambet Nabus eh. Si Ambet Nabus. Ito po ay kalat na kalat ngayon sa social media. Oh. Malamang yung ibang mga ito mag-disclaimer tayo dito kung Bachero ha. Ito po ay mabigat. Mabigat to ang mga aligasyon ito. Aligasyon na ginawa nilang ang presentation ay parang para siguro mas maintindihan nung mga tao. Ayan, ginawa po nilang ano tawag, animation, animated. Animated. Oo. Ako hindi ako naniniwala diyan hangga't wala tayong Totoo prueba 'yun. dyan. Oo. Ako personally At kung siguro, Bachero, maganda rin na naniniwala diyan. sumagot, magsalita diyan. Total may mga hearing nga sa Senado, galing din sa social media at YouTube ang mga pinagmulan ng mga istorya. Ito pwede rin siguro sagutin ito ng Senado ng mga senador na nabanggit. Senate President Mig Zubiri, sino ba yun? Joel Villanueva, Si JV. Senator JV. Sila pa naman tatlo yung nagpunta sa Pag-asa Island nung isang weekend, ano? Sakay kaya sila ng Airbus na ano yung sabi doon? Helicopter. Nag-aahente raw si Senator Bihira JV. naman, matindi rin namang magsalita itong si Morley. kaboses Kaboses ni Morley. Pambirang pati sa. Ako ulitin natin ha, kami po ni Kumbachero hindi po maniniwala diyan sa ganyang klase ng mga kaya natin pinatugtog yan, lumalaganap po yan. Laganap kasi yan. Ang ating pong apila, wag po kayong maniniwala sa mga ganyan maliban kung meron po kayong merong mga prueba, may mga ebidensya. Ang dali kasi magpakalat ng ganyan eh. Ang daling gumawa ng ganyang video. Mapapaniwala kang totoong-totoo ang video eh. Papel nga lang na intelligence report Nagiging hearing na ng 4 na beses na eh. may panlima pa. May panlima pa? Mag-alala, may susunod pa. Ganun ba? Oo. Hindi pa pala tapos yan? Oo. Anak ng bakang dalaga.
Dos por dos. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por dos. Kukunan ho natin ng side Senate President si Migs. Si Migs. Senator Migs, kami ho'y tumatawag sa inyo. Si Senator Joel si Senator Joel, noong ko pa ka-text yan, ang sinasabi lagi, hirap daw siya lagi sa umaga Pagising ng dahil umaga. Siguro napupuyat. Insomniac daw siya. Insomniac pala siya. Oo. Si Senator JB naman, pwede natin yan. Nagbibisikleta yan. Pwede Magbabike. tumigil habang pumipidal. Tama. At pasagutin natin. Siya nga ba'y, sabi? Ahente ng helicopter. Bihira. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Bisikleta, maniniwala pa maniniwala. ako. O kaya ay motor. Dahil rider yan si Senator JB. Pambihirang pati siya. Pero hindi ko lang alam kung pilot din siya. Ang alam ko ay... Yung kapatid niya, may kapatid siyang pilot. Si Jinggoy? Oras mo natin. Achi, Mayor Alice Go, Lakyam Chapwehun, 6:18 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Magskilan, isang tableta up to 12 hours long-lasting bisa sa paulit-ulit. Aasahan ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, 21 ng Mayo 2024. Sa ulo ng ating ACS Balita. Quezon Governor Helen Tan hinirang na outstanding Filipino physician. Dumagat community sa Bulacan, may libreng wifi, may libreng wifi connection. Banban Tarlac Mayor Alice Go inalisan ng police powers. Mahigit 22,000 batang ina nakaranas ng repeat pregnancies. Suspect sa massacre sa Las Piñas, kinasuhan na, positive sa droga. At 7 social media influencers sa La Union arestado sa pagbebenta ng magic mushrooms online. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. alas 6:27 na umaga. Ginawaran po ng parangal bilang outstanding Filipino physician si Quezon Governor Helen Tan sa 33rd Jose P. Rizal Memorial Award Philippine Medical Association. Ang pagkilala kay Dr. Helen ay ginanap sa SMX Convention Center sa Clark, Pampanga, kung saan nagsilbing Board of Judges Chairman ng Board of Judges si Dr. Kenneth Ronquillo. Dr. Kenneth Ronquillo. Kabilang po sa tumanggap ng award para sa government service category ay ang mga doktor na nagtataglay ng kakayanang magserbisyo at magbigay ng commitment at sa komunidad at bansa. Inahalin tulad si Governor Tan sa legacy ni Dr. Jose Rizal. Kahit hindi kahit na kababaeng doktora itong si Governor Tan, hindi lang daw po magaling na doktor kundi kilala rin sa magkakaibang larangan at nagbigay ng mahabang panahon ng natatanging serbisyo, innovation at malasakit. Tuwan-tuwa naman po si RD Ronald Tan. At kagad na lumuwas ng Manila. Nagkaroon daw po ng malaking progreso at innovation ng healthcare sa probinsya ng Quezon. At nagsilbi ding pioneer at model
ng universal healthcare. Ito yung sinasabi natin, kumbachero eh. Maraming mga pwedeng mapala ang ating mga kababayan mula sa gobyerno mismo, pati sa mga international bodies, na hindi naman na-avail ng mga mamamayan kapag ka hindi madiskarte yung kanilang local government executive. Oo, yun kaya talaga. ito doktor na, alam ng doktor Alam kung niya saan yan. Oo. kung saan kukuha ng gamot para sa kanyang mga kababayan. At syempre, yung kung ang puso talaga ay nasa paglilingkod sa bayan. Ayun, Ayan. Doktora Helen Tan, congratulations! Congratulations! Outstanding Filipino doctor! Wala pa tayong tsokolate dyan. RD Ronald Tan, Ayan. magandang morning! Isa pang good news, ito naman ay para sa mga dumagat dyan sa Bulacan. Abay, meron na raw, maaari daw kayong kumunik na sa Aba. internet nang hindi na kailangang umalis sa inyong lugar. Ito'y makaraang magbigay ang Department of Information and Communications Technology ng libreng internet connectivity sa mga residente ng Sitio Manalo, Barangay San Lorenzo, dyan sa Norsagaray, Bulacan. Ay kay DICT Provincial Chief Mario Antonio Ayaay, ang libreng internet access para sa mga dumagat ay bahagi ng programa ng gobyerno na libreng Wi-Fi sa lahat na naglalayong bigyang kapangyarihan ng mga katutubo na lumahok sa digital world. Sinabi ni Ayaay na ang inisyatiba ay hindi lamang naglalapit sa mga indigenous people sa mundo ng digital world, kundi nagbubukas din ng malawak na oportunidad sa kanilang edukasyon, healthcare at economic growth. Alas 6:30 na ng umaga, Laktiampwa. Tinanggalan na ng kontrol sa police force si Banban Tarlac Mayor Alice Go. Kasunod ito ng utos ng DILG sa Napolcom sa gitna ng patuloy na investigasyon kay Go kaugnay ng kanyang pagkakasangkot sa Pogo operation sa kanilang bayan at sa questionable niyang nasyonalidad. Mahigit 22,000 batang ina sa bansa ang nakaranas ng repeat pregnancies o muling pagbubuntis. Ayon kay Maylin Mirasol Kiray ng Commission on Population and Development, ang mga ito ay nasa edad 13 hanggang 15 anyos pa lamang. Ang babata. Wow, tingnan mo nga, 22,000 kumbachero. Tapos nabuntis pa ulit. Naku po. Nakakaalarma niya ito dahil nabuntis ang nasabing mga dalagita sa ikalawa at ikatlo at ikaapat pang pagkakataon. Sinabi ni Kiray na bagamat may kinalaman ang pandemya, factor rito ang kulturang pinagsasama-sama ang nakabuntis at ang nabuntis na kabataan sa iisang bahay. Meron akong na-interview dati kong batsero mga ilang taon na nakakalipas. 11 years old. Nabuntis? Nabuntis. Ay, nabubuntis na pala ang ganun. Oo, kasi edad. ko na kung batsero sabi nga pagka dinatnan Kapag dinatnan na. Pagka dinatnan na nabuntis kung batsero, kilik-kilik Mario niya yung Joseph. kanyang anak. Ay, sus. Pareho silang paslit. Mukhang... Hindi ba, Isus Mariano Kaindo? Ang hirap tingnan. Ang hirap tingnan. Kaya lang ang nakabuntis kasi sa kanya palibasa yung batang to laging nasa kalsada lang. Ang nakabuntis sa kanya nasa kalsada rin. Oo. Bata rin. Hindi. Kaya nga sarap sipain nung nakabuntis Yun. oo. Ano yun? Rape yun. Rape na nga yun Oo. kaya kinuha na ng mga taga DSWD yung bata Pati yung 11 years 11 old. years old kung batsero. Grabe. No? Paano mo ay nako. Hindi pa buo ang kumbaga hindi pa fully functioning ang katawan ng bata na yun. Talaga, diba? payat pa naman. Oo. Payat na payat at nasa kalsada nga lagi So si Mariano Kaindo. Tapos kung batsero, yun nga, yung nabanggit ni Dr. ba yung nagsabi na yan? O taga Population Commission. Yung, halimbawa, ang nakabuntis bata din. Oo, yun. Magsasamahin. Kasama Pinagsasama. rin. Ayun. Mabubuntis ulit yun. Naku po, nanang ko po. Parang ang dating nun, kinunsinti yung... Kinunsinti na. Oo. Oo. 6:33 ng umaga.
Inasuhan na ng Las Piñas City Police ng 3 bilang ng murder ang 36 na taong gulang na mekaniko na pumaslang sa kanyang live-in partner at 2 nitong pamangkin. Lumitaw sa investigasyon na pinagpapalo ng 2x2 at itinali pa ng suspect na si Vicente Caragay ang kanyang live-in partner na si Mary Jean Avelina, 27, at mga pamangkin nitong sina Natalie Jane Cabintot, 19, at Oliver Bula, 11, kapwa estudyante. Inamin po ng suspect ang krimen at matinding selos ang nagtulak daw sa kanya para patayin ang mga biktima ng matuklasan na may ibang karelasyon ang kanyang live-in partner. Positive naman si Caragay sa droga. Ayun, droga at, talaga. Ayun Mario nga, Josep, ano? inihinalang gumamit ito ng illegal na droga kaya nagawa ang karumal-dumal na krimen. Dinamay pa yung mga pamangkin. Mga pamangkin. Mario Josep, ano? Alas 6:34 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Diyan po sa La Union. Oy, nako, baka kayo ba'y mahilig sa kabute? Kabute. O mushroom. Masarap ding Masarap yan. ulam yan, gulay. Yung kabute sa atin sa Nueva Ecija, masarap yung kabute, yung lalagyan mo lang ng konting gulay. Konting Kasama gulay. pang gulay, tapos halimbawa yung ano yung madulas, yung saluyot. Saluyot. Diba? Tapos sasahugan mo lang ng pritong isda. Yun, Tapos tinapa. ang ginagawa ng iba diyan, nilalagyan ng bayabas. Parang bunga ng bayabas. Ay, naku, napakasarap niyan. Ano ba nangyari diyan? Dito sa Bacnotan, La Union, pito katao ang arestado matapos na mahuling nagbebenta online ng magic mushroom. Ibang klaseng mushroom pala ito. Magic mushroom. Ayon sa PDEA, ang main subject ng kanilang operasyon ay isang social media influencer na nagpo-promote ng microdosing sa kanyang mga viewers. Ito ay ang pagkonsumo ng paunti-unting dosage ng naturang magic mushrooms na naglalaman ng psilocybin. Isang chemical na ipinagbabawal. Ayun, nakumpiska din sa mga suspect ang ilang mga lollipop at tsokolate na hinaluan din ng magic mushroom at iba pang illegal na droga. Ayon sa PDEA, kailangang mapigil ang impluensya ng mga ito sa social media, lalo't delikado ang pinopromote nilang chemical na nagdudulot ng hallucinations. Droga pala yan. Droga. Oo, tapos ibinebenta online. May mga influencers. 7. Arestado. Tulad niyan, Buti nga sa ano inyo. kaya ginagawa ng Facebook diyan ni Meta? Yan klaro, drugs na yan mismo ang binebenta online. Tapos may napanood tayo sa TV kagabi, nagbebenta ng bata. Sa Yung adoption. online din. Online din. Ay, sus, Mario. Pambirang pati. Ganun na ba? Pumapayag na ba ang Meta doon? Saka ang iba pang mga social media platforms? Nako po! 6:36 ng umaga. Susunod! Tito Boy! Meron tayong makakausap na senador. Maya-maya ng konti. Panalo ba tayo sa win ba yan? Win ba tayo dyan? At dito naman sa malakas promo natin, hindi daw po kayo ma-11. Si Sherwin ay nasa Barangay 11. Win kayo kay Sherwin. Win Alfaro sa Barangay 11, San Juan City. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. oras po natin. Mayor Alice Go, Lakyam Sam Chithun, 6:37 ng umaga. Saan mang sulok ng kapuluan, ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
Top story po ngayon sa lahat ng mga balitaan ang sorpresang pagpapalit ng liderato ng Senado. Ano po Zubiri out. Yan. Escudero in. Escudero in. Kausapin nga natin ang isa sa mga magigiting nating mambabatas sa Senado, Senator Win Gatchalian. Senator Win, magandang morning! Good morning, Anthony. Good morning, Jerry. Magandang umaga sa inyong dalawa. Opo, kayo po ba ay saan nakapanig? Kay Mig Zubiri o doon po sa bagong leadership? Pareho naman ay kaibigan natin, Anthony at Jerry. At yung mga ganitong pagpapalit ng liderato sa Senado ay nangyayari talaga yan. Actually, nangyari yan nung bagong senador ako. Kung matatandaan natin, si Senate President Coco Pimentel ang Senate President namin at napalitan siya ni Senate President Tito Soto. So talagang nakadepende ang liderato sa mga membro kung sino tingin ng membro ang karapat-dapat at naaayon sa panahon. Dito po ba sa pumirma ng resolusyon, di ba merong resolution declaring all seats vacant? Pumirma po ba kayo doon? Just to set the record straight, opo. Actually, Anthony, itong resolution hindi ko nakita at walang ibinigay sa akin. Natunugan ko na lang na merong ganitong ugong nung I think Friday yata or Saturday. Pero walang iniabot sa akin na resolution o kahit anong papel. So Sabado nyo na nalaman, walang resolution na inabot sa inyo. Ano kaya yun? Ang iniisip kaya nila migs kayo talaga. Hindi kayo lilipat, ganon. Hindi ko alam, Anthony eh. In fact, Jerry, hindi ko alam kung ano yung sino yung nagpapaikot at hindi ko rin alam na merong resolution or merong ganitong dokumento na pinapaikot pala. Itong mga ganitong storya, narinig ko lang through text, may mga nagte-text sa akin. Pero yung talagang kumbaga nagkaroon na ng konkretong direksyon kahapon lang nung Monday morning. Nasa event nga ako at marami na nagte-text sa akin na mayroon raw leadership change. Okay, ito po kahapon ng hapon, 'di ba, nag-resign si Senate President Mig Zubiri, nag-resign din as majority leader si Senator Joel Villanueva, Senator Loren Legarda, Senate President pro tempore. Tapos sa mga committee chairmanship, binitawan din nina Abby Binay, si Senator Sani Angara at Nancy Binay, Anthony. Nancy Binay. Ay, oo, Abby, sorry. Baka magkaroon ng tampuhan ng dalawa. Alam mo naman. Sorry na. Alam mo naman, Anthony. Oo nga pala. Ako rin, hindi ko napansin eh. Kayo talaga, magaling talaga kayo, Senator Sherwin. Nakikinig kayo mabuti. Medyo sensitive ako sa ganyan. Maraming salamat, Rex. Maraming salamat. At least yung mga Gatchalian, walang masyadong walang problema dyan. Magkapalit-palit man ang pangalan. Palit-palitin mo ng pangalan eh. Sa Makati, medyo iba ang kwento. Anyway, medyo sensitibo sila sa ganyan, alam mo. Opo, so binitawan po nila yung kanila pong mga hawak-hawak na chairmanship. Kayo po ba, pakiramdam nyo, are you compelled to also relinquish your chairmanship? Well, Anthony, itong mga binitawang mga posisyon, tawag namin sa Senate ay leadership position. Yung pro tempore, yung majority leader, chairman ng finance, kasi yan ang pinaka-powerful na committee sa Senado dahil budget yan ng buong government, at chairman ng accounts. Yes. Kasi yan naman po ang budget ng Senado. So ito yung tinatawag naming leadership position na traditionally, kung nagpapalit ng liderato, nagre-resign talaga ang Kasama mga yun. chairman nito at mga
nakaupo dito sa leadership position. In my case naman, nag-usap kami kaagad ni Senate President Chis Escudero at nasabi niya sa akin na yung mga leadership position, yun lang ang magpapalit. Pero lahat ng committee, intact yan. At gusto niya rin intact dahil gusto niya trabaho kaagad eh. Like in my case, committee ko Ways and Means, marami na kaming naumpisahan at napakahirap pag-aralan itong committee na ito. Lalo na At yan, sabi niya gusto niya na walang kumbaga walang hihinto sa trabaho dahil isang taon na lang eleksyon na naman. Opo. Okay, Senator Win, ang leadership change, yung ganyan na sabi nga namin kanina, kudita nangyari diyan sa Senado. Internal affairs yan, internal matters yan among nangyayari yan among senators. Pero ano yung hindi kayo sinabihan, ugong lang narinig nyo, hindi kayo pinapirma sa resolution, pero anong naisip nyo kaagad na dahilan? Bakit nagkaroon ng ganyang pagkilos para palitan si Senator Migs? Ako, Jerry, in my case, wala, hindi ko alam kung ano talaga yung naging dahilan, no? Dahil nakita ko naman yung ginawa ni Senator Zubiri or ni Senate President Zubiri na ipagtanggol ang institusyon lalo na nung nangyari yung People's Initiative. Nakita ko nung January talagang hindi siya natulog almost 3 months para ipagtanggol ang institusyon kasi yung People's Initiative in effect i-abolish yung Senado. At ipinagtanggol nito, kumuha siya ng mga abogado para pag-aralan ng kaso. Talagang gumawa siya ng mga paraan para siguraduhin na hindi matutuloy yung People's Initiative. At yung para sa akin mahalaga na talagang binuhos mo lahat para siguraduhin na itong institusyon ay hindi mawawala at ma-abolish. At para sa akin yung character na yun mahalaga. Kaya itong mga ganitong pagpapalit ay nangyari talaga yan. No? Depende yan sa mga membro at depende sa panahon. Kung ang tingin ng mga membro ay panahon na para magpalit ng liderato o may ibang tao na naaayon sa ganitong panahon, decision yan ng majority. Kaya by vote of the majority, pwede na kaagad magpalit ng liderato. Siguro po, baka pwede lang na maitanong namin sa inyo to dahil nagte-trending po ngayon yung mga video tungkol po sa di umano'y pambubukol ni Senate President Mig Zubiri ng budget allocation sa kanyang mga kapwa senador. Kaya yun daw po talaga ang trigger nito. Of course, there are all other factors. Kayo po ba'y naliliitan, nasasapatan o kaya ay malaki ba ang allocation nyo sa mga projects, Senator Win? Ako, Anthony, ang pananaw ko sa Senado, ang importante dito, number 1, lawmaking, yung paggagawa namin ng batas. Kaya yung aking oras talagang nakagugol yan sa paggagawa ng batas. Yan talaga ang pangunahing responsibilidad namin. Pangalawa, yung pagtitingin o pag-iimbestiga o pag-i-inquire sa mga issues. Yan rin kasi malaking oras ang nabubuhos namin dyan sa pag-aaral ng mga issues. At kasama rin sa aming kapangyarihan yung budget. At dito pumapasok yung kung paano kami makatulong sa mga local government at sa mga agencies na rin pagdating sa mga pangangailangan nila. Pero para sa akin, yung unang dalawa, yun ang pinakamahalaga . Kahit yung pangatlo, yung pag may lalapit sa amin ng mga local government o agencies, kung kaya lang naman. No? Dahil sa budget process, minsan nakakatulong kami sa mga agencies at sa local government. Pero pinakamalaga ng trabaho ng senador, yung unang dalawa. Yung paggagawa ng batas at pag-iimbestiga o pag-i-inquire sa mga issues. Yung inyong oversight functions, ano? Pero para sa akin ang pinakamalaga dahil yun ang nakikita ng buong bayan . Yung for example, kung may batas kang itinutulak, yun ang nakikita ng buong bayan. Yung mga project
mga LGUs na talaga ang may responsibilidad niyan. Napag-usapan niyo po ba ng mga kapwa niyo senador yung tungkol sa issue ng pambubukol? Kami, ang proseso kasi ng budget, at sa akin, kasi minsan may mga kanya-kanyang diskusyon yan pero para sa akin, at matatanong mo rin to sa mga ibang kasamahan namin, kung mayroon lumalapit sa akin, kinakausap ko yung chairman. For example, malalapit na LGU sa akin, nakikiusap, gusto niyang gumawa, let's say, ng eskwelahan o ng kalsada. Kinakausap ko yung chairman at nagsusumiti ako sa kanya ng mga dokumento na nagsasabi itong LGU kailangan ng project. Pero kung matutulungan o hindi, depende na yan kung merong kung merong natitirang pondo o merong pondo na pwedeng bigay doon na galing, let's say, sa DPWH. Ganun yung nagiging proseso. Kaya hindi, to be honest about it, napakahirap pagbigyan lahat dahil ang daming nagre-request dahil maraming pangangailangan. Ngayon yun yung process. Ngayon kung meron pang mga individual na mga usapan, hindi ko na nalalaman kasi marami doon ay kanya-kanyang usapan. Pero hindi ho magpapalit ng Senate President ng walang mabigat na dahilan. Mabigat at napakamabigat ang dahilan na kaya nagkakaroon ng leadership change, di ba, sa Senado. Hindi dahil sa magpalit na nga tayo. Iba naman si Senator Ruin naman ngayon. Hindi ho ganoon di ba? May mabigat na dahilan, Senator Ruin, para magpalit. May mabigat na dahilan o merong mga dahilan na may maliliit na maraming dahilan. Nangyayari rin yan along the way. Minsan na may mga pangyayari na nag-ipon-ipon na at dumating na yung panahon. May nangyayari rin yan, nakita ko rin yan. At depende talaga yan sa membro. Kung majority, sabi nga sa akin ni Senator Gordon, I remember nung nagpalit kami ng liderato before, sabi niya sa akin, wala namang ibang dahilan. Basta ang dahilan, ayaw ng majority, tapos. Yun ang sinasabi niya. I remember that, bagong senador pa ako. Sabi niya, yun ang dahilan, ayaw ng majority. Gusto na ng iba. Opo, last na lang po. Saan kayong ngayon kabilang? Sa majority o minority? Sa ngayon, intact yung majority at minority. Yung minority namin ngayon, 2 senador. So base sa mga usapan kahapon, intact yung majority. So ibig sabihin, ganun pa rin yung arrangement. So, sa alam ko, dahil nga, for example, yung mga bagong liderato ngayon, ibibigay na nila yung kanilang committee, siyempre dapat na nila ibigay yung kanilang mga committee sa mga senador naman na bumaba sa liderato. For example, yung Committee on Labor, Committee on Defense, Committee on Economic Affairs. Ito yung mga hawak ng mga bagong senador na naging nasa liderato na ngayon. Opo, okay. So, medyo peculiar yung sitwasyon yun, no? Dadalawa yung minority, tapos yung na-oust, tapos yung mga kasama niya ay majority pa rin. Kahapon naman walang botohan na nangyari. Ang under our rules kasi, kung ang mga kung nagkaroon ng botohan at yung hindi bumoto sa bagong Senate President, yun ang nagiging minority. Yun ang under rules. So kung kunwari may 2 naglabanan, yung pangkat na nanalo magiging minority, yung pangkat ng natalo magiging minority under our rules. Pati kahapon, kung makikita natin, nag-resign. At isa lang yung mga na-nominate. So walang nagkaroon ng, technically walang nagbotohan by showing of hands. So ang nangyari, nag-resign at may isa lang na-nominate. Kaya for now, kaya sinasabi ko for now, ganun ang intact yung majority at minority setup. Ayun. At least, ang maganda naman doon, yung sinabi ni Senate President Chis Escudero, ayaw niyang magpalitan ng mga chairmanship para trabaho kaagad. Senator Win, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Thank you, Jerry. Anthony, maraming salamat. Maraming salamat. Si Senator Sherwin Gatchalian ng Valenzuela. Gentleman from Valenzuela. Ang hirap din naman talaga nung ganong klase ng sitwasyon, kumbatsero. Paano ka magsasalita
Alam ba, sa kalagayan ni Senator Sherwin, tungkol doon sa budget, Mm-mm. yung iba nga hindi nagsasalita, puro bulong lang eh. Oo. Ano? Ang hirap sa- Walang, ewan ko kung may magko-confirm na yun talaga ang dahilan. Di ba? Ngayon kasi, ang sinasabi ni Senator Mig Zubiri, meron daw instruction na hindi niya napagbigyan o hindi niya sinunod. O parang ang tinuturo niya ngayon, kaya siya natanggal dahil, sino pa bang powers that be? Di Malacanang. Oo. Meron bang inutos ang Malacanang sa kanya na hindi niya pinagbigyan? Parang ganun kasi yung Kaya dating- siguro nabanggit yung Chacha. Kaya nabanggit yung Chacha at pati yung PIDEA leaks Yung investigation. Oh, nako, buhay politika nga naman. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Ay, magandang umaga kay Senator J.V. Ejercito. Senator JV Bok, magandang morning. Magandang morning. Sana makausap natin si Senator Okay na raw, mother. JV. Okay daw. Oo, makausap natin At maya-maya ng konti. nagbibisikleta yata, titigil muna sa isang titigil. lugar. Birthday pala tayo ngayon natin. din ni ating Mira Gadil. Masyadong malungkot ang birthday ni ating Mira Oo Gadil. nga. Ano? Pero happy pa rin. Happy Happy pa rin. birthday, Ating ating Mira. At happy birthday din kay Ma'am Giselle Alvarez Pili. Ma'am Giselle Alvarez Pili, happy birthday dyan po sa Laguna. Miss Cathy Lianes, happy birthday din. Oo nga pala, birthday pala ni Ma'am Cathy Llanes ngayon, ano? Oo. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan? Wala ba tayong tobacco dyan? Tobacco dyan. Hintayin nyo lang po at andyan na ba si Sherwin? Mamaya na yan. Mamaya na. Kasi magpapangunahing balita na tayo. Alam nyo, nung weekend, nung linggo kumbatsero, pumunta tayo ng Cebu. Kailangan lang dahil in-interview natin yung Mango King. Mango. Yung Mango King. Yung pinakamalaking exporter ng Philippine mango sa iba't ibang yung panig ng processed mango. yung ano ba tawag doon? yung Dried mango. kumbatsero. Sayang dahil sa nung linggo sana makakausap natin ito mai-interview natin nung linggo si Mayor Alice Go. Oo, kaya lang meron tayong obligasyon hanggang kahapon kaya hindi tayo nakapag 2x2. Meron po siyang interview na napagbigyan, napaunlakan. At nako, maganda po yung kwento rin kumbatsero. Binibida ko sa iyo kanina off the air. Inamin niya na siya anak ng kasambahay. Anak ng katulong. Kaya So ang nanay niya ay Pilipina. Nakasambahay. Nakasambahay. Ng tatay niya. Ng tatay. Correct, kumbatsero. Ganun ang, Yung tatay niya ang Chinese. Pure Chinese. Yes. Pure Chinese ang tatay niya hanggang ngayon ay Chinese passport nga daw yung tatay niya. Pero siya daw ay isa lang daw ang kanyang passport. Philippine passport. Ayun. Filipino passport. Kaya maganda rin yung sinabi niya nung nakikinig ako sa balita kagabi. Sabi niya, kung i-deport ako, saan ako i-deport? Pilipino ko sa China. Hindi naman ako taga-China. Malaysia, sabi niya. Sabi niya, hindi ako, dahil ako'y Pilipino. May matindi pa yung isang linya. Bakit siya nagkaroon ng isipang siya i-deport? Dahil yun nga raw ang direksyon na sinasabi. Wala pa. Hindi pa gano'n ang direksyon. Iniimbestigahan pa lang siya. Kung siya'y qualified talaga na kumandidato o tumakbong maging mayor ng isang bayan. Mayor ng isang bayan. At kung may kinalaman siya yung sa negosyo pa rin ng puguan. Puguan. Mukhang yun ang direksyon. Tsaka siyempre, yung qualification niya, kung siya nga isang
Pilipino. Kung siya isang Oo. Pilipino. Si Secretary, ang DILG kumbachero, may sariling fact-finding, may task force ng binuo dyan. At mukhang may mga, may sinubmit na sila sa ombudsman. Meron na. ng Ang mga gusto nga nila, kumbachero, recommendation. suspend preventively Preventive suspension. itong si Mayor Alice Go. At malalaman natin, kumbachero, kung ano ba ang magiging ending yan. Di ba sabi nga natin, pagsalitain natin, kausapin natin, hingin natin ang panig ni Mayor Alice. Oo. Ang galing managalog eh. Magaling. Ang galing magsalita. Nakikinig nga ako dun sa parte ng interview. Sabi ko, kung din bihasa. Bihasa rin. Bihasa rin sa wikang Filipino. But of course, hindi naman po batayan ng pagiging Filipino yung pagsasalita lang. Pag napakinggan mo yung ilang mga Romanian na magtagalog kumakanta pa ng leron sinta. Hindi ba? Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. Dos por dos! Dos por dos! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Engineer Tony Nanggel. 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Mainit. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Senator Chis Escudero, bagong Senate President. Dalawang senador naging emosyonal sa pagbibitiw ni Zubiri. Kontrobersyal na alkalde ng bayan ng Banban sa Tarlac na si Mayor Alice Go inaming siya ay love child ng kanyang ama sa isang kasambahay. Talamak na baby for sale sa social media, ikinabahala ng PNP at DSWD. Dating PIDEA agent Morales pinakontempt, nakakulong ngayon sa Senado. Yan na miyembro ng SAF, sinibak matapos mabuking na dalawa sa mga ito ay nagsa-sideline. Ayun. Ito yung kahapon. tinatalakay mo kahapon. Nagsa-sideline bilang bodyguard ng isang Chinese national. At naarestong Canadian national, itinuturing na major player sa 9.6 billion pesos drug haul sa Batangas. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Bago lang ang detalye ng ating mga balita, mamigay muna tayo ng kwarta. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong. Ang nakikita ko yung mga bahay dyan sa pinuntahan ni Sherwin, mukhang magagara.
Alamin natin kung nasa saan itong si RH6 Sherwin Alfaro, ating malakas agent X44. Barangay 11. Paganda naman ang pangalan. Barangay 11 San Juan. Sherwin Alfaro. Go, go, go! Yes, actually, Jerry, kala nyo, yan yung Big Brother house. Oo, ganda. Aesthetic, napaka-aesthetic, oh. Aesthetic, napakaganda. Pero hindi yan yung winner natin. Hindi ba? Hindi ra. Nakikita ko lang maganda yung bahay. Pero ito, sabi mo, nakikinig dito sa DZRH. Tindahan. Ano yan? Karinderya? Nalugi na pala yung yung kumpanyang gumagawa ng cellphone dati. Dahil ang ginagawa nila pa na ng kumpanya nila ngayon, yan, no, payong. Ginawa ng payong. Payong na. Nag-divert na sila ng negosyo, hindi na cellphone. Payong na. Ano ba yan? Karinderya? Karinderya ba yan? Karinderya to. Maraming ulam. Ang adobong pusit, 60. ang ginataang langka, 40. Ang dinuguan, 60. Ang pork steak, 60. Giniling, 50. Binagoongan, 60 yan. Nakakain na. Ibabalot na lang. Dahil marami dito bumibili ng pambaon. Balot-balot. Pero itong looban na to sa bahay, ayun, ang lakas-lakas ng radyo. Nanay, magandang umaga po. Asan yung radyo nyo? Ayun, napakaliit po Napakaliit. Napakalakas yan. Pero napakalakas naman. Labas konti at nawala ang video mo, Sherwin. Ayan, nanay. Magandang umaga, pangalan nyo po? Andrea Tugnao. Nanay Andrea Tugnao. Nanay Andrea. Opo. Sino paborito ng announcer pag umaga? Ni Taberna. Saka? Si Jerry. Jerry. Dahil ang paborito yung programa tuwing umaga ito. Ayan, bumalik na video. Ayan na, bumalik na video. Meron kayong 1,000 pesos. Salamat po. At ayun. 1,000, meron pa kayong pampabeauty. Gusto pa pang gumanda? Siyempre po. Lalo kayong gaganda pag sinuot yung DZRH t-shirt. Ha? Ako, tuwan-tuwa si nanay, gaganda pa. Ulit. Ano po, sir? Ay, wala na pa. So, tama ako, magpaganda kayo dahil baka meron pang karugtong na pag-ibig yan. 80 na ako, wala na yun. 80, pero mukhang bata pa rin, ha? Hindi halata, nanay. Ang batang tignan, para mga 79 lang. Napatawa mo, Sherwin, ha? Nanay Andrea. Meron din kayong grocery bag mula sa DZRH. Maraming mabigat yan, ha? Mabigat yung braso. Maraming salamat. Ay, nanay, salamat po. Paborito ko kayo. Ay, thank you po. Kaya galit ako kay Maharlika kasi kung ano sinasabi. Okay lang po yun. Huwag po tayo magpapastress. Nakikinig ako talaga lagi sa inyo. Opo. Kaya alam ko, istorya nun. Opo, maraming salamat po, nanay. Lagi po kayong makikinig sa DZRH. Thank you. Thank you, Sherwin. Nagkiti sila. Dahil dyan, baka kayo na susunod nating minutes sa DZRH Mas Malakas Promo, hours number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Thank you. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:19 na po ng umaga, nagbitiw si Senator Juan Miguel Zubiri bilang Senate President 2 araw bago magtapos ang ikalawang regular session ng 19th Congress. Sa valedictory address ng emosyonal at heartbroken na si Zubiri, sinabi niyang natunugan niya ang pagpapatalsik sa kanya noong pang Miyerkules. Pero kumpiyansa pa niya siya noon dahil mayorya pa rin ng mga senador ang nagpahayag ng pagkampi sa kanya. Sa katunayan, sinabi ni Zubiri na may mga nag-text pa sa kanya na nagsabing, "Boss, bata mo ko." 100% ang suporta pero isang araw lamang, bumaligtad lahat. Naniniwala si Zubiri na dahilan ng pagpapatalsik sa kanya ang Senate hearing sa PIDEA leaks na nag-uugnay kay Pangulong Marcos sa illegal na droga at hindi agad pagpasa sa economic charter change. My heart is broken. I am proud to have led a Senate that's been resolute in protecting our institution, our democracy, and our people. Being an independent leader, I gave way for each member of the Senate also to be independent.
and to come to decisions through collaboration rather than direction. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. I've listened to all my colleagues throughout my Senate presidency, and again I listened to them today. As we head into a new period for the Senate, I fought the good fight. Ang tinig po ni Senator Mig Zubiri. Samantala, inihalal naman si Senator Francis Escudero bilang bagong Senate President. Si Senator Alan Peter Cayetano nag-nominate kay Escudero, bagay na hindi tinutulan ng kahit sinong senador. Ilang minuto matapos mahalal, nanumpa na si Escudero sa oath-taking rites na pinangunahan ni Senator Mark Villar at dinaluhan ng misis niyang si Hart Evangelista. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat si Senator Cheese sa pagmamahal ni Zubiri sa bansa at tiniyak na hindi mahahati ang mga senador sa kabila ng pagpapalit ng liderato. Siniguro rin ng bagong Senate President na magsisilbi siya sa interes ng sambayan ng Pilipino kahit na anong grupong kinaaniban. Hats off to you, Senate President Zubiri. I salute you and I hope I will make you proud, you especially among all our other colleagues. Walang my team, walang your team para sa akin. Walang SP Migs, wala ring cheese para sa akin. Ang tingin ko sa bawat isa sa atin ay mga miyembro ng nag-iisang Senado. At kung may kulay man tayong dadalhin para sa akin ang mga kulay na yan ay dapat sumasagisag sa bandila ng Pilipinas. Naway sa bawat salitang bibigkasin natin dito, naway sa bawat gawain na ating gagawin dito, palagi tayong mapaalalahanan ng mga importanteng bagay na yan ng ating bandila na sumasagisag sa bansa at sa sambayan ng Pilipino. Senate President Cheese Escudero. Naiyak sina Senador Bato de la Rosa at Senator Nancy Binay sa pagbibitiw ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Emosyonal ang dalawa habang pinasasalamatan ni Zubiri sa kanyang talumpati dahil sa pagiging loyal at hindi pag-iwan ng mga ito sa kanya. Makikita si De La Rosa na sinusubukan pang magpigil sa pag-iyak habang napakuha naman ng tissue si Senator Binay para punasan ang kanyang luha. Kinilala rin ang nag-resign na Senate President sina Senador Loren Legarda, Joel Villanueva, JV Ercito, Sani Angara at Win Gatchalian. Nancy, who's been loyal from day one as a friend, never waving. Thank you, my dear. I love you dearly and your family. Sherwin, my kumpadre. Pare, maraming salamat, pare. You are a good friend and kumpadre. I'm proud that you're the ninong of my son. To Bato de la Rosa, who stuck it out with me till the very end. Sir, I salute you, sir. Yun po, ayun, mga yun pala ang kaibigan. tagpo doon kahapon. Very emotional si Bato eh. Sumaludo. Sumaludo. Lalo na sumaludo si Senator Mig sa kanya. Si Senator JV kaya? Hindi nahagip ng camera. Sige, kausapin na natin. Kahit sa telepono lang. Si Senator JV Ejercito. Senator JV, magandang morning. Yes, Katunying, Jerry, magandang maga sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Bago lang po namin kayo tanungin tungkol sa Senado, ano na po ba ang timbang nyo ngayon? Gaano na po ba kalaki ang nawala sa inyo? Ang ganda ng katawan nyo, ibang klase from 113 kilos na alala ko yung peak ko, so mga 248 pounds. Ngayon ay 93 kilos na lang. So, 10 kilos ang nawala sa akin. Mga 44 pounds lang nawala. Pero ano to, Katunying, Jerry, ano naman to, 2 to 3 years kung nawa, hindi naman to. Hindi, biglaan. Saka matinding pagbibisikleta at pagmumotor. Ang ano yan. Saka diet. Bisikleta, saka lifestyle change talaga, diet din. Kaya natin inuna yon dahil sa
importanteng pangalagaan ng ang kalusugan natin. Naku, laki ng problema natin sa health sector, Senator JB. Ano? Well, anyway, Senator JB, kayo na nga magsabi sa amin, total naman, special mention kayo ni Senator Mig sa kanyang valedictory. Ano po ba talaga dahilan? Ba't nagkabiglaan tayo? Napalitan po ang Pangulo ng Senado. Kayo na po magsabi sa amin. Well, nakakalungkot Katunying, no, tsaka Bok Jerry, dahil alam niyo, sa totoo lang, hindi dahil ako yung party ng liderato, bilang Deputy Majority Leader, hindi lang dahil kaibigan ko si S. Mix at kagrupo ko sa seatmates. Pero si Senate President Mix kasi talagang, matino, maayos, at nakita niyo naman na siguro, binanggit niya, lahat ng senador, hinayaan niyang maging independent, no? Dahil yan po ang karakter ng Senado, bilang last bastion of democracy, sabi nga, 24 republics yan, hindi mo talaga pwedeng diktahan. At palagay ko, siya na rin ang pinaka, kahit sa mga mga Senate staff, no? Talagang mahal na mahal lang lahat yan. Nagalante yan. Kung ano dapat na ibigay para sa mga empleyado, sa staff, binibigay niya. No? So, kaya sa tingin ko, isa sa mga nakatatlong Senate President, naka-4 na po ako na naging Senate President. Mula ako naging senador ako. Lahat naman maayos po yun, pero sa tingin ko si SP Mix ang isa sa mga pinakamatino at maayos, no? Dahil talagang talagang pag nag-uusap po kami, no, ito sa totoo lang, pag kami ay nagkikwentuhan bilang seatmates, hindi namin pinag-uusapan yung mga aligasyon na projects, gano'n. Ang pinag-uusapan namin kung ano ang pwedeng magawa at maitulong, no? Talagang agenda. Lalo na pag nag-uusap kayo ng Madyo, laging madalas pinag-uusapan namin kung ano yung mga dapat gawin. Oh, pero anong sa palagay mo, Senator JV, ang pinakamalaking dahilan bakit nagkaroon ng ganyang pagpapalit? Well, unang-una nung sa charter change issue pa lang, no, yung People's Initiative, mula December nagsimula yan, lalo nang uminit ng January, yung bangayan ng House at ng Senado, mukhang doon nagsimula yung coup attempt, no, dahil hindi makuha ang Senado na pumayag doon sa House, sa People's Initiative, ay doon ang unang nagkaroon ng pagtatangka ng kudeta sa Senado, no? Talagang gusto palta si SMX kasi nga hinahayaan niya ang Senado at hindi nadidiktihan. Tapos nagtuloy-tuloy, akala namin na naglaylo na. Siguro ito na yung pinakahuli dahil dito sa hearing ni Sen Bato tungkol sa PDEA leaks, no? Palagay ko ito na yung last coffin, no? Last nail on the coffin, ika nga. Last nail. Dahil hindi daw napigilan ni Senate President Mig Zubiri ang hearing na ito, ay mukhang doon nagsimula yung plot against him, no? Dahil yun nga, palagay ko ito na yung huli. Oo. Yun ang pinaniniwalaan mo talagang Senator, dahilan talaga. Sa tingin namin, dahil kami po nasa Senado naman at alam naman po namin ang dami ng bawat isa, no, at ng empleyado, na maganda na maayos naman talaga ang Senado na ngayon. Hindi rin namin akalain, no, na makakabuo, no, na sa bagay ay kasi kung talagang yung bilang lang, maraming senador talagang satisfied dahil kasi nga hinahayaan ni SP Migs na maging independent lahat. Kaya lang talagang pag may external forces na pumasok, syempre iba na 'yon, no? Mabigat na factor na po 'yon. Pero sino po ba yung sinasabi ni Senator Migs na nangako pa sa kanyang parang, boss, bata mo ko, boss. Walang iwanan dito, boss. Minuto. Kahit segundo, bata mo, tapos bigla daw bumaligtad. Sino ba yung mga yun? Marami actually kasi nung una solid yung core group namin siguro 14, 15. Kasi yung pinaka-seatmate stock, mga 8 na kami mismo So, konti na lang. So, matibay naman yung iba. Kaya lang, syempre, kapag iba na we have to tell the truth, no? Kapag ang powers that binaang nakialam, syempre, ibang usapan na po yun, no? Syempre, may takot din yung mga yan.
So, syempre, pag inisa-isa tinrabaho no? So, tsaka sinindihan din. May mga kasamahan kami na involved sa unang coup attempt na siguro, obviously, House-initiated ito ng House leadership. Sila pa rin yung nagsulong, no? Na sinulsula. Nakita ko nga yung pinadala ni Bok Jerry na mga video. Obviously, ginastusan ito, no? Na talagang hindi ito cheap na gawa-gawa lamang. Obviously, marami ito. Nabasa ko ito. Tsaka sa akin lang, hindi dahil kasi nadamay pa ako doon. Pero walang bukulan na nangyari, Senator JV? Wala po. Ayan ang ginagamit nilang rason at ginagamit na issue nito mga coup-plotter. Kaya nga kasabay nitong paglabas nitong video, pero wala akong gano'n, no? Kahit na Bok Jerry, siguro kahit sa Senado, pag may mga ganyang kalaki o ganyang bukala, sisingaw yan pero obviously ito ay talagang propaganda, and alam naman natin na ang mga senador, mas kami sensitibo, no? Takot kami sa mga chopper, takot kami sa mga Forbes Park na bahay at itong mga supercar, sports car. Sensitive kami because we are nationally elected, no? Bok Jerry, Katunying, palagay ko hindi kami mahilig sa ganyan. Mukhang isa kapilang kamera ang mahilig sa mga ganyan. Hindi. Ang binanggit... Pamotor-motor lang tayo. Kaya nga ang binanggit doon, sabi ko nga pwede siguro maging ahente ng bisikleta o motor si Senator JB. Pero yung helicopter, Airbus yung binanggit Airbus. Apo. May kaibigan ba kayong taga-Airbus? Naku po, alam nyo, nangyari yan kasi nagpunta ka ng Singapore Air Show dahil alam mo, Katunying, mahilig ako talaga sa mga aeroplano, sa mga Navy, ganyan. At ako yung talaga isa sa mga sumusuporta sa Armed Forces modernization. At nang nagpunta kami ng SWMix, talagang sinabi ko, nag-post ako window shopping dahil para sa AFP po yun, hindi po para sa atin, no? In fact, siguro kahit yung mga retired police officers, itong dati kasi, kaya siguro nalink ako sa Airbus nung ako'y, unang term ko po, ang Air Union, ang PNP po, wala ng chopper dahil nga po doon sa mga brand news, no? Yung mga yung mga binenta sa kanilang kaso, yung maalala, hindi na nagamit mula 2006 up to the present. Kaya nung ako'y nandun, bilang chair, ako yung nagdepensa ng Committee Local Government kasamang PNP. Ako po ang nag-initiate na malagyan ng budget para makabili ng 5 chopper ang PNP para mabuhay muli ang air unit. Which is ngayon ay buhay na po ngayon. Ang napili po nila, sila po pumili, Airbus. Kaya Airbus. Po siguro. Kaya sabi, ahente kayo. Ahente kayo. Manghihingi nga sana kami ng balato. Ako po, sa totoo lang, kamotor ko, Bok Jerry, yung isa dyan yung si Husi, Hoyka, ang foreigner yan, nag-member dati yan ng isang grupo, no? Nakilala ko yan, pero Diyos ko, kahit wine, kahit iPhone, kahit hindi man lang ako nakatikim dyan. Husi Hoyka. No? At yan least nagmomotor, isang foreigner, kahit tanungin niyo siya. At least kinlaro niyo po yan, Senator. Pero consistent naman kayo, mahilig talaga kayo sa lumilipad, ano? Opo. Basta hindi mababang liman. Salamat po, Senator JV. Tuloy nyo na yung pag-invite nyo. Thank you so much. Opo. Salamat. Maraming salamat. Si Senator JV Ejercito. Pangunahing balita. Nabilis ng oras, 7:34 na umaga. Ang bilis naman. Bilang pati sa... Simula lang natin, Susunod! Dito, boy! Merong kinumbida ang Senado kahapon, pero online. Online. Nasa ospital. Nagkasakit dahil dyan sa mga investigasyon na yan. Na-stress ditong si Senator Bato. Mamaya po may follow-up tayo dyan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. Oras po natin, Mayor Alice Go. Chityam Sam Go. 7:35 ng umaga.
Ang Bordos! Ngayong nagkaroon ng malaking pagbabago sa liderato ng Senado, napatalsik si Senate President Mig Zubiri. Paano kaya yung mga, parang meron silang Magnificent Seven na grupo yung mga nag-resign. Kasama doon, si Senator Bato de la Rosa na napaiyak pa nung nagbabaledictory. Ito pong si Senate President Mig Zubiri, former Senate President Mig Zubiri. Ano na kaya mangyayari doon sa investigasyon ni Senator Bato? Doon sa PIDEA Leaks. Sa PIDEA Leaks. Ilan na yun? Apat na hearing na. Oo. Pinakahuling umattend itong si dating ES Ochoa. Jojo Ochoa. Dininay niya lahat. Oo. Walang ganun, hindi niya kilala. Kaya 1 minuto lang yatang nando si Kaya sabi nga ni Senator Ping Lacson, former Senator Ping Lacson, ang daming inabala nitong hearing na to na hanggang ngayon wala daw pong ma-establish. Kaya nga ang problema, may mga iba-ibang mga taong pinagbababanggit itong si Morales. May binabanggit din tong si Santiago, yung isang nakakulong din. Nakulong din ngayon dahil na-contempt silang dalawa. Na pag tuwing may mababanggit, ipinatatawag sa Senado. At ang matindi ron, ang laging basis ng pagpapatawag ay ang mga vlogs na napapanood sa social media. Ang isa po dyan ay isa pong Filipino-Indian philanthropist na si James Kumar. Kahapon nga ay umattend siya ng hearing, hindi na dun sa hindi personal kundi nasa ospital. Kausapin nga natin yung kanyang abogado, si Attorney Cherry Ann de la Cruz. Attorney Cherry Ann, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Nasa Zoom. Good morning to you. Thank you for inviting us. Opo, naka-Zoom. Ayun. Ayan para naman palang kayo ba beauty queen dati, Attorney. Attorney de la Cruz. Wala po akong social media. Zero social media. Opo. Attorney de la Cruz, unang-una po, kumusta na po ang health condition ng inyong kliyente? Ang kahapon po humarap siya na nasa ospital pa. Marami pong nasabi tungkol dito. No? Una-una, marami nag-question na, ospital na naman. People were really thinking na baka tinataguan lang niya yung Senate hearing. Pero hindi po talaga. As I mentioned yesterday, we were on our way to file a case last Friday nung nadiretso siya sa ospital. Actually, magkasasaba kami ng kaso dun sa mga nagbanggit ng pangalan niya dito sa hearing na to. Ang condition po niya siya po nagkaroon ng mild stroke at may bronchitis po siya at may tubig sa baga. So sabi ko kahapon sa Senado, kung may nagdududa dito, pwede namin ipakita lahat ng charts na ginawa sa kanya over the weekend. And they will definitely see na hindi po to gawa-gawa. May nag-vlog din po kasi, hindi po ako nanonood ng vlog, may nagsabi baka daw nasa hotel dahil yun sa kanyang bathrobe. So sabi ko, bathrobe po yun ang ospital. So, yung po talaga doon. Hindi yun hospital gown, bathrobe. Bathrobe. Naka-hospital gown, so siguro naman para mas kahit paano yung pagharap niya sa publiko, kaya po siya nag-bathrobe. Nilagyan po siya ng kanyang wife. Saan ospital po siya, Attorney Cherry Ann? Are you at liberty to divulge it? Pero sa Makati lang po. Makati. Sa Makati lamang. Opo, pero okay na po siya kung mild stroke po pala ang kanyang pinapalabas. Actually, after the hearing, I went there yesterday. Tama-tama, nagkakita kami ng doktor. Pareho po kami ng heart doctor. So, si Dr. Lapitan, and he said nga na hindi muna, he's still under observation and he will still undergo several tests today. Kasi yung neuro naman yung nag-request dahil meron pong nakitang block sa veins niya. Opo. Okay. Attorney Cherry, nabanggit ninyo na galing lang din sa vlog, kaya nakaladkad ang pangalan ng inyong kliyente. Ano ho bang vlog yun at paano siya nakaladkad dyan sa issue niya, sa hearing na yan sa Senado? Okay, this is for the record. Pinagtatakahan din namin. Actually, I was with him when we learned about this. And sinabi nga niya dun sa sagot niya kagahapon as a statement niya is May 4.
Someone called him, sinabi sa kanya, uy, meron dito, Morales, panoodin niyo po yung vlog ni Maharlika. Hindi po kasi kami nanonood ng mga, so hindi din namin alam. So we went there. Pinanood namin na, nag-online kami, pinanood namin at nabanggit yung pangalan niya without saying kung ano yung dahilan. Binanggit lang Morales sa pangalan niya, and I think it was on May 6 na Senate hearing, doon lang namin nakuha yung buong kwento. Kaya bakit madami pong haka-haka or sinasabi nga dahil mga pictures na related siya sa First Lady and all, pati sa mga senador. Siguro naman alam natin lahat, no, a picture really tells 1,000 stories. So I don't know what came to the conclusion na mag-BFF sila ni First Lady at yung mga senador na nilabas na mga litrato or politiko na sila po yung mga kasabuat. Kasi po ang hindi po nilabas lahat ng mga pictures, kung nilabas po lahat ng pictures, siguro po makikita po natin napakarami pong iba pa na wala po kasi kaming pinag-uusapan na partido, no. Let me be clear. But as we see it, no, this became an issue between DDS and I think PBBM group. People know, no, like si James, though madami po siyang kaibigan politiko, has never mentioned anything. Or we never really took part in any political issue. So ang sinasabi po nyo, dahil siya active sa society, mga kaibigan niya, Duterte Group, BBM Group, malamang pati yung Kakampings. So marami siyang kaibigan po. So yung picture will not prove anything pagdating po dito sa bagay na to. Pero ang binabanggit po dito sa allegation po nung nailutang po sa Senado, kasama siya sa gustong pumigil kay Morales sa pag-testify? Okay, sabi ko nga, no, May 4 namin nalaman to. If you would listen to the conversation, sinabi May 1 na kinausap. I think that was the date, no, May 1. And sinasabi naman nila, no, na kasi naantig or natakot ang Malacanang, kaya siguro marahil pinadala siya. Nung unang lumabas po, ang sabi ko kay James, huwag na natin pansinin kasi there's really nothing there. I mean, pare-pareho naman siguro yung sentimiento na we're talking of a piece of paper that we don't even know where it came from. So from the legal perspective, wag lang patulan. It will not. Yes, wag patulan. Hindi siya dapat katakutan. Pero what prompted you to counter po o sumagot na po dito? Okay, it took so long for us to decide. If you would see 3 linggo na nahimik si Mr. Kumar, finally siguro yung nail to the coffin is nung na-drag na yung pangalan ng pamilya niya at saka ng mother niya. Cases where they mentioned na criminal siya and all those things, no, without actually looking at the facts. And sabi namin, tinignan nila online. If you go online, you would see different stories about James Kumar. Mas marami po yung positive kesa dito sa mga ilan na mga sinasabing kaso na hindi naman nasundan ng explanation kung anong nangyari. So na po yung pamilya kumbaga na drag na po dito. So ano pong aksyon na gagawin nyo? Are you filing sa bagay sinabi nyo na you were on the way to file a complaint, ano? Sino ang mga kakasuhan ninyo? Opo. I think si Eric Santiago, yung tatlo po na nagbanggit ng pangalan, no, na sinasabi nila na sa CCTV na nagbanggit lang naman. So, though we know, hearsay lahat, no? But still, it went as far as this na nasira yung pangalan ni Mr. Kumar at ang tingin sa kanya ngayon, kriminal. Actually, yun yung gusto namin medyo i-clarify na bakit po ba siya tinawag na kriminal? Di ba, sa pagkakaalam naman natin, alam naman ng taong bayan, pagka ikaw kriminal, sinabi din ni Eric ni Morales, tama, ni Morales na innocent until proven guilty. Ang pinagtatakahan, bakit double standard? Diba, pagka sa kanya, innocent until proven guilty, pero kay Mr. Kumar, he's innocent and need not be proved innocent. Kasi gawa-gawa lang po yung mga kaso. There are two different things, no? Kinasuhan ka o ginawang ka ng kaso.
Okay. In the case of, just to put it in proper perspective, they mentioned so many cases and write-ups na sinabing mga masama sa kanya, no? Si Mr. Kumar po, siya po yung presidente ng Indian community na isang association nila sa simbahan nila. Nung time na presidente siya, they introduced some reforms to help at para maayos yung mga sitwasyon nila, no? Yung mga pananakot, etc. So, in the process, may mga nakasuhan na kapwa din nila Indiano. And yung mga nakasuhan na yon, kaya sinabi ko kanina, yung ginawan ka ng kaso. Kay Mr. Kumar, lahat po yung kaso na sinabi, hindi naman po namin dininay kasi nasa online yan eh. Pero yung ginawan ka ng kaso kasi hindi po siya nakasagot. Kaya po nakuhang sumampa ng lahat ng kaso. In fact, we issued a statement already. Pwede po itong i-verify lahat. Contrary dun the allegations ni Maharlika, lahat po ng kaso nito, sumampa not because merong basehan. Kung hindi po siya. Lahat po pinadala sa isang address, iba-iba pong address. Never his address. In fact, we have certifications from the different areas na those addresses never exist. Ginawa talaga sila para sumampa. Alam naman natin yun na mawawaran ka pares ka eh. Nag-prosper yung kaso dahil hindi niya natanggap ng yung mga summons, etc. In other words, sa madaling salita po, because we are running out of time, attorney, itong mga kasong ito ay ano po bang status ngayon? Are these all pending? No, sir. In fact, syempre, nung lumabas sa mga warrant, no, we're talking about 2010 to 2016, immediately po na-dismiss po ito. Nung nalaman na nahuli siya, ginawa po pinabalik po, nag-request po na remanded back to preliminary investigation and it came out na lahat po ng complainants sa iba't ibang kaso na to. Let me, habol ko lang yung sa rape case, yun yung pinakalagi sinasabi Yung sa rape case na yun, na-dismiss po to agad. Not because totoo, not because na may nangyari, may magsasabi na naman, speculate, baka nabayaran. Wala po talagang kaso. Ang yung complainant po, girlfriend ng isang Indian na nakulong at nakulong dahil sa kidnapping. At nang ginawa po nila para pampalit sa kaso. Opo. Matindi pala talaga. Marami palang fans tong si Mr. Kumar kahit sa community. Again, going back, yung last question namin, sino-sino po ang kakasuhan nyo rito? Si Santiago, kakasuhan nyo? Eric Santiago, sino pa po? Si Romy. Yung Romy. I forgot it. Romy, tapos surname, si Romy at saka si Morales. Si Morales. About the vlogger. Hindi na po namin para patulan kasi, no, as much as we want, hindi po naapektuhan si James Kumar, no, na nagkasakit siya ng dahil dyan sa hearing, no. It's really more of yung panira ng pangalan niya. Kakasuhan namin. Sabi nga niya, di ba, lakas ng loob, sabi niya wala naman siya sa Pilipinas tama po 'yan dahil meron pong warrant of arrest na naghihintay din naman na sa kanya dito. Kaya po malakas ang loob siguro dahil hindi nga siya umuwi. Attorney Cherry, salamat po sa pagkakataon and for the clarification. Magandang umaga po. Thank you. Thank you. Good morning. Good morning po. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Social media kumbagero, yung binabanggit natin kahit ano ipag-ihambalos mo, sabihin mo, pwede kang balikan. Siguro kaya masaya to si Maharlika dahil nasa Amerika siya. Nasa abroad. Nasa abroad siya. Pero yung mga nandito, lalo na, but it does not mean... Wag ho kayong gagaya-gaya na nandito kayo sa Pilipinas, gagayahin nyo yung ginagawa ng iba. Ba't yun? Nagagawa niya yun. Gagawin nyo ngayon. Nako, kapag binalikan kayo ng mga sinisiraan nyo online, baka magsisi kayo. Kasuhan kayo, iba-ibang lugar. Mahirap yung ganung... Pagsagot pa lang sa mga kaso na yun, hirap ka na. Mahirap na. At magastos pagka may kaso. Oras po natin, 5 minutes bago ang alas 8. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang balitang ito